Yun, magandang araw mga ka-agri. At dahil wala pa ring ulan, siguro ay mahigit isang linggo na talagang ang init ay tuloy-tuloy, ay kailangan nating diligan ang ating mga tanim na pipino. So ang ginawa natin is, syempre, ano pa bang gagawin natin? Di manual drenching. Ayan. So dinidiligan natin kada puno yung ating pipino, dahil ito yung nag-start ng mamunga. May mga maliliit na buko yung ating mga pipino. Kaya kailangan na nating regular na madiligan para pag lumaki yung kanilang bunga ay hindi mapait katulad nito. Ayan, may malalaki na dito sa gilid. Ayan. Bali ang variety nito mga ka-agri ay Jackson 27 ng East West seed. Ayan, so hybrid po ito at ang kulay nito ay green na green. Ayan. So ito ay 33 days at after transplanting natin. So yan, malalaki na talaga sila. Ayan. At malapit na nilang maabot yung pinakatuktok ng kanilang trellis. Yan, kaunting na lang to, kaunting araw na lang, kaunting linggo na lang ay maabot na nila. So siguro 1 week ay tayo makakapag-harvest na dito sa ating Jackson 27 ng East West seed. Ayan. Talagang kapag walang ulan mga ka-agri ay isa sa mga problema ng mga magsasaka ay ang tubig. So mahalaga tayo meron ditong water supply, may bubun tayo dito, at tayo ay talagang sinatsaga nating diligan or manual drenching para kahit paano ay hindi maging or hindi naman masayang yung pagod natin pagtatanim ng mga pepino, dahil pag hindi natin diniligan, bubunga nga ito pero hindi ganoon kaganda yung quality, tapos hindi ganoon kasarap yung lasa, gawa ng mapait. So kailangan natin, isa sa mga kailangan natin pagka magtatanim tayo ng pepino ay yung regular na dilig sa mga tanim natin na pipino. Yan. At tayo inabot na ng kung ano oras, pagdidilig lang yung mga ka-agri So ang iniisip ko ay maganda sana ay tayo dito ay mayroong water pump. Yan, dito sa ating balon, para kahit paano ay mapadalo natin yung tubig dito. Tapos pag dito papabahain natin, so ubusin natin lagi yung laman ng bubon para lagi mapalitan ng bagong tubig para luminaw, tapos para maging malinis. So yun, kailangan din natin ng pera para pag mapagawa natin iyon. So for the meantime ay tayo magtsatsaga muna kung ano yung meron tayo. Ayan, so kung meron tayong tubig dito ay di mag manual drenching tayo, or manumanong pagdidilig sa ating mga tanim na pipino. Dahil pag naman tayo ay nakaipon na or nagkaroon na ng nakaluwag-luwag na, ayan, tayo ay magagawa, mabibili natin yung mga kailangan pa natin dito sa ating farm para tayo makapag produce ng mas maganda at mas maraming quality na pipino or kahit anong gulay na pwede nating itanim dito. Ayan. At tayo ay nag-harvest din dito, hawak ko. Ayan. May harvest na dito ng sitaw. Bali ang variety nito is Galante. Galante ng East West seed. Ayan. Medyo hindi siya green na green, may pagka light green siya, pero ito yung gustuhin sa market dito sa amin sa Infanta Quezon, dahil ito ay matibay sa init, hindi madaling malanta, at kahit i-display mo maghapon or kahit i-display mo ng 3 days sa tindahan ay hindi basta-basta malalanta, maganda pa rin yung quality kahit yung gustuhin ng mga sa palengke. Bali ito rin yung na-request sa akin ng pinapagbagsakan ko ng gulay na ganitong variety yung itanim. So may nakakaroon na tayo ng pakunti-kunting harvest, at susunod ay marami na, ay di madadala na ulit natin sa bayan. Yan. So yun lang, at tayo nagpapasalamat dahil kahit paano ay yung ating mga pipino ay gumanda, lumaki, at yan, nakikita na natin yung resulta ng ating pagpapagod dito. Ayan, siguro ay bali ngayong mag-start na tayo mag-harvest dito ngayong second week ng October. Yan, mag-start ng mag-produce ng mga bunga, magagandang bunga. Although meron, napapalaki na lang natin para kahit pa paano ay yun, yun. So yun lang, maraming salamat sa panonood mga ka-agri, at huwag niyo kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share sa ating syempre mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga videos about agriculture and farming. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.